Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa mga eskinita ng Maynila? Sumisid tayo sa misteryosong kaso ni San Telmo, isang sugo ng kamatayan na matagal nang bumabagabag sa isipan ng ating bida, si Adrian. Sa gabing ito, isang tawag mula kay Clarissa ang magdadala sa atin sa gitna ng kanyang bangungot, mga kalmot sa braso at mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Huwag bibitaw, dahil ang kwentong ito ay mag-iiwan sa inyo ng mga tanong at takot na hindi matatakasan at mga bulungang hindi matatapos. Sa isang sulok ng lumang opisina sa eskolta na puno ng alikabok at mga lumang libro, makikita si Adrian, isang lalaking nasa katanghalian ng edad na abala sa pag-aaral ng isang lumang mapa ng Maynila. Ang mapa ay may mga markang pula na tila ba mga sugat na hindi maghilom. Sa paligid niya mga dokumento ng kababalagan na tila ba mga dahon na nahulog mula sa puno ng misteryo. Habang nagmumuni-muni, pinagmamasdan ni Adrian ang mga lumang clippings ng dyaryo at mga litrato ng kaso ng San Telmo. Sa gilid ng mga ito, may mga sulat kamay na tala, mga bulong ng nakaraan na humihingi ng kasagutan. Ang mga mata niya, seryoso at puno ng determinasyon, ay nagpapakita ng kanyang matinding pagnanais na malutas ang misteryong bumabalot sa kanyang isipan. Biglang nagring ang telepono, pumutol sa katahimikan ng opisina. Sa kabilang linya si Clarissa, ang boses niya ay may panginginig na tila ba may kung anong takot na hindi maipaliwanag. Humihingi siya ng tulong tungkol kay San Telmo, ang nilalang na bumabagabag sa kanya. Sa bawat salita ni Clarissa, nadama ni Adrian ang bigat ng kanyang problema. Nagdesisyon si Adrian na ito na ang oras upang harapin ang kaso ni San Telmo. Isang kaso na matagal na niyang naririnig, ngunit hindi pa nasusubukan lutasin. Isang hamon na tila ba nag-aanyaya sa kanya na pumasok sa isang madilim na yungib ng kababalaghan. Ano kaya ang kahihinatnan ng pagharap ni Adrian sa misteryosong kaso na ito? Ang mga susunod na pangyayari ay tiyak na magdadala sa atin sa mas malalim na bahagi ng dilim. Sa isang modernong condo unit sa Makati, nagkaharap sina Adrian at Clarissa. Sa mga mata ni Clarissa, bakas mo ang pagod at takot, parang may malalim na bangungot na hindi niya magisingan. Ang kanyang mukha, tila ba isang bukas na libro ng mga nakakatakot na kwento. Ibinahagi ni Clarissa ang kanyang unang karanasan kay San Telmo noong siya'y bata pa. Isang gabi, ang kanyang kwarto'y biglang nagliwanag ng asul at pulang ilaw, na sinundan ng isang malakas na lindol. Isang alaala na hanggang ngayon ay hindi niya makalimutan, isang sugat na patuloy na dumudugo. Ipinakita ni Clarissa ang mga peklat sa kanyang braso, mga bakas ng kalmot na aniyay gawa ni San Telmo. Mga peklat na tila ba mga guhit sa mapa ng kanyang buhay na nagpapaalala sa kanya na may paparating na trahedya. Nagkwento pa si Clarissa ng isang pangyayari kung saan nasaksihan niya si San Telmo bago ang isang aksidente sa kalsada na ikinasawi ng kanyang tiyuhin. Ang bawat salaysay ay parang mga piraso ng puzzle na kailangang buuin ni Adrian. Ang mga kwento ni Clarissa ay nagdala ng bagong antas ng takot at pagtataka. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Adrian? Paano niya haharapin ang misteryong ito na tila ba isang malalim na bangin ng kababalaghan? Ang bawat paghinga ay nag-aanyaya sa atin na sumama sa kanya sa susunod na yugto ng pagsisiyasat. Nakaupo si Adrian sa kanyang opisina, pinag-iisipan ang mga detalyeng ibinahagi ni Clarissa. Kahit sanay na siya sa mga kwentong kababalaghan, may bahagi pa rin sa kanya na nagdududa sa mga supernatural na elemento. Nagkibit balikat siya. Siguro, kailangan ko lang ng matibay na ebidensya, bulong niya sa sarili habang inaayos ang mga kagamitang pangimbestiga na dala niya. Kinagabihan pinuntahan niya ang kwarto ni Clarissa, dala ang EMF meters at night vision cameras.
Maingat niyang inilagay ang mga ito sa mga sulok ng kwarto, umaasang makakakuha siya ng sagot sa misteryo ni San Telmo. Ngunit, makalipas ang ilang gabing pagmamasid, wala siyang naitalang kakaiba. Baka nga guni-guni lang lahat dito, aniya, habang unti-unting bumibigat ang kanyang loob. Ngunit isang madaling araw, nagbago ang lahat ng magulantang si Adrian sa tawag ni Clarissa. "Adrian, tulungan mo ako, please," sigaw niya sa telepono. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. "Inatake ako ni San Telmo habang natutulog ako." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Adrian at dali-daling pumunta sa bahay ni Clarissa. Pagdating niya, agad niyang kinuha ang tape mula sa kamera. Bumalik siya sa opisina, kinakabahan ngunit sabik na makita ang nakuhanan ng kamera. Sa isang lumang TV at VCR, pinanood nila ang footage. Kitang-kita nila kung paano gumalaw ang kumot na parang may hindi nakikitang puwersa na nagpapagalaw dito. Si Clarissa tila binabangungot habang natutulog. Habang abala sila sa pag-aanalisa, biglang may malakas na ingay na umalingaw-ngaw at sumabog ang TV. Nagdilim ang buong kwarto at ang amoy ng nasunog na kable ay agad kumalat. Napatayo si Adrian, nanginginig at hindi makapaniwala. Sa mga sandaling iyon, unti-unti nang nag-sink in sa kanyang isipan na baka totoo nga ang mga kwento tungkol kay San Telmo. Ano nga ba ang susunod na mangyayari? Paano haharapin ni Adrian ang katotohanan ng kanyang nasaksihan? Isang bagong yugto ng takot at misteryo ang naghihintay. Sa gitna ng mararangyang ilaw at malamig na hangin ng isang kilalang hotel sa BGC, hindi pa rin mapakali si Clarissa. Nakahiga siya sa kama, ang mga mata ay bukas at puno ng takot. Kahit anong pilit niyang ipikit ang mga ito, ang imahe ni San Telmo ay patuloy na sumasagi sa kanyang isipan. Sa tabi niya, si Adrian na may dalang notebook at ballpen ay tahimik na nagbabantay. "Hindi ka nag-iisa, Clarissa," bulong ni Adrian, ngunit kahit ang kanyang presensya ay hindi sapat upang paalisin ang takot na bumabalot sa dalaga. Nagdesisyon si Adrian na tumawag ng backup. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Father Gomez, isang matandang pare mula sa Quiapo na kilala sa kanyang malalim na kaalaman sa mga kababalaghan. "Father, kailangan ko po ang tulong ninyo," sambit ni Adrian sa telepono. Ang kanyang boses ay halos pabulong, tila may takot na baka marinig ng hindi nakikitang kalaban. "Pupunta ako diyan," sagot ni Father Gomez. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. Habang naghihintay ng sagot mula sa langit, nagplano si Adrian na kumonsulta sa isang albularyo kinabukasan. Isang hakbang na hindi niya inaasahang gagawin. Ngunit ang umaga ay hindi na nagdala ng liwanag para kay Clarissa. Kinabukasan, sa isang silid na puno ng katahimikan, natagpuan nilang wala ng buhay si Clarissa na parang isang bangungot ang kumitil sa kanyang hininga. Ang lamig ng kamay ni Clarissa ay sumalubong sa mga daliri ni Adrian habang siya ay nakatayo sa harap ng kanyang kabaong sa isang tahimik na punerarya. Ang mga pulis na abala sa pag-uusap ay nagdedeklara ng aksidente sa kanyang kamatayan. Ngunit alam ni Adrian na may mas malalim na dahilan, ang dahilan na siyang nagpapatak ng luha sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal nakipagkita si Adrian sa isang albularyo sa isang lumang bahay sa Tondo. Ang albularyo na may mga matang tila nakakakita ng hindi nakikita ng karaniwan ay kinumpirma ang presensya ng isang malakas na espiritu. Si San Telmo, sugo ng kamatayan, hindi na mapipigilan sa ambit ng albularyo. Ang bawat salita ay tila pabigat ng pabigat sa balikat ni Adrian. Nanatili ang misteryo sa kaso ni San Telmo na nag-iwan ng maraming tanong at takot hindi lang kay Adrian kundi pati na rin sa mga taong nakakarinig ng kwento. Habang naglalakad si Adrian palayo sa mga eskinita ng Maynila, ang mga bulong sa dilim ay patuloy na bumubulong sa kanyang isipan. Nagtatanong, nagbabala,
at nagpapaalala ng isang hindi malilimutang karanasan sa dilim ng gabi. Ano kaya ang susunod na kabanata sa buhay ni Adrian at sino ang susunod na haharapin ng misteryo ni San Telmo? Sa huli, natutunan ni Adrian na may mga misteryong hindi basta-basta nalulutas ng siyensya. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. At sa pagtatapos, tandaan baka sa susunod na pagpikit mo, si San Telmo na ang iyong kaharap. Mag-ingat at hanggang sa muli mga kaibigan, sa dilim ng gabi.